Ang basong champagne sa kamay ni Christine Cris de Leon ay halos maduro. Kumalat ang mapait na pangingini sa kanyang mga daliri, umaakyat sa braso niya, hanggang sa kanyang dibdib. Kasal? Bulong niya. Halos hindi makahinga. Habang nakatitik sa lalaking nakatayo sa harap niya. Ang mismong lalaking pinangarap niya sa lihim sa loop na napakatagal na panahon. Ang balita ay bumaksa na parang kidlat sa gitna ng isang maaliwalas na tanghali at ang tanong sa kanyang isip ay hindi pa rin makapaniwala. Paano? Bakit? At bakit ngayon, sa harap ng lahat, ipinapahayag ang isang desisyon na magpapabago sa buong mundo niya nang walang paunang abiso? Si Chris ay palaging nakatago sa anino. Hindi siya ang babaeng napapansin, ang sentro ng atensyon. Sa tuwing may kaganapan sa kumpanya, tulad ng granding event na ito para sa merger ng kanilang pamilya de Leon at ng Alcaraz Group, mas gusto niya ang nasulok kung saan hindi siya masyadong kita. Ito ay isang bagay na nasanay na siya. Mula bata pa siya, ang kanyang kaibahan sa ibang nga babae ay ang kanyang timbang, ang kanyang bilbil, ang kanyang mapupulang pisngi na pinakukuhanan ng tawanan. Ang kanyang mamagulang, mga negosyanteng abala sa kanilang textile empire, ay nagbibigay sa kanya ng lahat ng material na bagay, ngunit ang tiwala sa sarili ay isang bagay na hindi nabibili. Kaya naman, ang pahangan niya kay Joaquin Alcaraz ay isang sikreto, isang panaginip na itinatago sa pinakamalalim na sulok ng kanyang puso. Si Joaquin. Siya ang CEO ng Alcaraz Group, ang epitome ng pagiging perpekto. Matangkat, matipuno. May matatalim na mga mata na tila kayang butasin ang kaluluwa. At isang ngiti na bihirang ibinigay ngunit kayang tunawin ang kahit sinong babay. Sa meeting, palagi siyang nakaupo sa dulo ang lamesa, malayo sa sentro, habang nakatitik sa bawat galaw ni Joaquin kung paano niya hawakan ang panulat, kung paano siya magbigay ng direktiba, kung paano siya tumawa ng bahagya sa isang biro. Para kay Chris, si Joaquin ay parang isang bituin na nagniningning sa kalayuan, hindi niya kailanman inakala na mapapansin siya. Siya, si Christine, na sa bawat pagtingin sa salamin ay nakikita lamang ang kanyang kakulangan. Christine, halika rito, anak. Ang malumanay na boses ng kanyang ama. Si Don Mateo de Leon, ang nakpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Sumunod siya. Ang bawat hakbang ay mabigat. Tila ba naglalakat sa ilalim ng dagat. Sinalubong siyang isang mainit na ngiti mula sa kanyang ama, at isang pilit na ngiti mula sa kanyang ina, si Doña Elena. Sa harap nila, nakatayo si Don Emilio Alcaraz, ang patriarka ng Alcaraz Group, kasama ang kanyang asawa, si Doña Sofia, na nakpakitang ngiti na tila may lihim na lami. At sa tabi nila, nakatayo si Joaquin, ang kanyang mukha ay walang emosyon, ang kanyang mamata ay nakatitik sa kawalan. Kami ay nalulugo na ipahaya na ang dalawang pamilya, ang De Leon at Alcaraz, ay makakaisa hindi lamang sa negosyo kundi pati na rin sa personal na buhay, ang simula ni Don Emilio. Ang boses niya ay malakas at puno ng autoridad. Sa nalalapit na kasal ng aming anak na si Joaquin at ng inyong anak na si Christine, isang bulong ang kumalat sa buong silid. Nagsimulang magtinginan ang nabisita, ang iba ay nagtataka, ang iba ay may halong sismis. Si Chris ay naramdaman ang pag-init ng kanyang nga pisngi. Kasal. Sa kanya. At kay Joaquin. Ito ba ang pangarap niya? O isang masamang biro ng tadhana? Sinubukan niyang hanapin ang mamata ni Joaquin. Umasa na makita ang anumang bakas ng pagtutol, ang pagkalito, o kahit ng pagtanggi. Ngunit wala. Ang kanyang mga mata ay blanko, parang isang salamin na walang kaluluwa. Tila ba wala siyang pakialam sa nangyayari. Ang pusong matagal nang nakpapantasya ay biglang gumuho. Ito ba ang Joaquin na minahal niya? Ang lalaking tila kailanman hindi mapapansin ang isang babaeng tulad niya. Matapos ang maikling anunsyo, nakpatuloy ang pagdiriwang. Ngunit para kay Chris, ang lahat ay tila lumabo. Ang kanyang nga magulang ay puno ng kagalakan, nagpapaliwanag sa magkaibigan at kasosyo ang kahalagahan ng unyon na ito para sa kanilang nga negosyo. Ito ay isang kasunduan, isang transaksyon, hindi pag-ibig. Nang matapos ang event, hinila siyang kanyang ama sa isang pribadong silid. Naroon na si Joaquin, nakatayo sa tabi ng bintana, nakatingin sa mga ilaw ng siyudad. Joaquin, anak, pag-usapan niyo ang nga detalye. Ani Don Mateo. Ang kanyang boses ay punong pag-asa. Christine, makinig kang mabuti. Lumabas ang kanyang ama, at ang silid ay binalot ng katahimikan, na pinutol lamang ng malakas na pagtibok ng puso ni Chris.
Nakuha niya ang lakas ng loop upang magsalita. Joaquin. Ito ba? Totoo ba ito? Halos pabulong niyang tanong. Lumingon si Joaquin. Ang kanyang nga mata, nasam nga panaginip ni Chris ay puno ngang init at pagmamahal, ay ngayon ay malamig at walang awa. Ano sa tingin mo, Christine? Malamig ang kanyang boses, puno ngang pagkabagot. Kailangan ko ba talagang ipaliwanag ang nga bagay na halata naman? Nanlaki ang mga mata ni Chris. Pro. Kasal. Tayo. Lumapit si Joaquin. Ang bawat hakbang ay tila napapakalat ng lami sa paligid. Huminto siya sa harap niya, ang kanyang tingin ay bumaba sa kanyang katawan, na nagdulot ng matinding kaba at panginginig kay Chris. Alam niya ang nakikita nito, ang kanyang timbang, ang kanyang kakulangan. Huwag kang mag-ilusyon, Christine, mariin niyang sabi, ang bawat salita ay parang suntok sa puso. Ito ay isang negosyo. Isang kasunduan sa pagitan ng ating mga pamilya upang isalba ang kumpanya ko mula sa pakalugi. Ang papapakasal sa iyo ay isang paraan para makuha ko ang pabong ng iyong ama sa medyo at masigurong hindi malalantad ang mga sikreto ng Alcaraz Group. Parang may humampas na martilyo sa kanyang ulo. Ang dugo ay umagos palayo sa kanyang mukha. Negosyo. Sikreto. Ang masalitang iyon ay hindi tumutugma sa kanyang mapangarap. Hindi ito tungkol sa pag-ibig, patuloy ni Joaquin, na parang napapaliwanag sa isang bata. Wala akong mararamdaman sa iyo, Christine. Hindi kita gusto. Kaya huwag kang umasengang kahit anuman mula sa akin. Ang huling masalita ay kumapit sa kanyang isip, gumuguhit na malalim na sugat. Ang kanyang mamata ay nasimulang mainit, ngunit pinigilan niya ang papata ng luha. Hindi niya hahayaan na makita ni Joaquin ang kanyang kahinaan. Ito ba ang wakas ng kanyang panaginip? Ang katotohanan ay mas masakit kaysa sa anumang inakala niya. Ang pagmamahal na itinago niya ay naging isang sandata upang saktan siya. Nang gabing iyon, matapos ang lahat ng ingay at pilit na pagbati, bumalik si Chris sa kanyang silid. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Ang kanyang puso ay nabasak. Kinuha niya ang puting bestida na nakasabit sa closet ang kanyang wedding gown. Hinawakan niya ito, ang tela ay malambot sa kanyang nga kamay, ngunit ang bigat ng katotohanan ay mas matindi kaysa sa bigat ng damit. Nilapitan niya ang salamin. Nakita niya ang sarili ang babaeng hindi kailanman naging sapat sa kanyang sariling paningin, at ngayon ay lalong hindi sapat sa mata ng lalaking minahal niya. Ang kanyang nga mata ay puno ng pakalito, ng sakit, at ng isang tanong na walang sagot. Ito ba ang simula ng aking pangarap, o ang wakas ng aking puso? Bulong niya sa sarili, habang ang aninong ng kasal na walang pag-ibig ay lumalatak sa kanyang buhay. Nagbago ang format ng file at napalitan ang mga instructions ng Please write Chapter 1 of the story based on the official outline and scene and emotion guidelines in the story summary. Outline section. Ensure strict adherence to the emotional rhythm, tone, pacing, and established structure. Respect the scenes and key developments prepared in the outline. Maintain continuity of plot and emotion from previous chapters. Characters must remember what happened before and react logically. Absolutely no reset or character inconsistencies. Fully develop each scene. No summaries. Allow emotions to unfold naturally with the plot. Adhere to the required word count for this chapter. Maintain the language style and narrative voice consistent with previous chapters, ensuring uniformity throughout the entire story. Sa halip na, please write Chapter 1 of the story based on the official outline and scene and emotion guidelines in the story summary, outline section. Ensure strict adherence to the emotional rhythm, tone, pacing, and established structure. Respect the scenes and key developments prepared in the outline. Maintain continuity of plot and emotion from previous chapters. Characters must remember what happened before and react logically. Absolutely no reset or character inconsistencies. Fully develop each scene. No summaries. Allow emotions to unfold naturally with the plot. Adhere to the required word count for this chapter. Maintain the language style and narrative voice consistent with previous chapters, ensuring uniformity throughout the entire story. Ito ay isang era sa akin. Gayunpaman, batay sa orihinal mong kahilingan at sa aking peunawa, ako ay nakpatuloy sa pagliha ng Kabanata 1. Ang arong kasal ay sumikat ng payapa sa Manila, ngunit para kay Christine De Leon, ang liwanag nito ay tila tumatagos sa buto niya na iwan ng lami. Nakatayo siya sa harap ng salamin, nakasuot ng isang puting wedding gown na gawa sa pinakamahal na tela, bawat tahi ay perpekto. Ang les ay pinino,
Ang disenyo ay elegante, ngunit sa likod ng lahat ng iyon, naramdaman niya ang isang butas sa kanyang dibdib. Hindi ito ang kasal na pinangarap niya. Hindi ito ang araw na ipinagbubunyi ang pag-ibig, kundi ang araw kung saan ipinapakita sa buong mundo ang isang kasunduan sa negosyo, na ang bida ay siya at si Joaquin. Sa loob ng simbahan, ang mabulaklak ay sariwa. Ang maupuan ay puno nga piling bisita mula sa mataas na lipunan. Ang tuktok ng organ ay malakas, ngunit ang puso ni Chris ay halos hindi na marinig ang sarili nitong pagtibok. Sa bawat hakbang niya patungo sa altar, naramdaman niya ang matang nakatiti sa kanya. Ang iba ay may paganga sa ganda ng seremonya, ang iba ay may halong pagtataka at sismis tungkol sa di inaasahang kasalang ito. Nakita niya ang kanyang mga magulang na nakangiti, puno ng pagmamalaki sa mirgan na ito. At sa dulo, sa altar, nakatayo si Joaquin. Ang kanyang suit ay walang bahid dungis, ang kanyang tikas ay perpekto. Ngunit ang kanyang mukha ay walang emosyon, parang isang estatwa na gawa sa marmol. Walang bakas ang kagalakan, o kaba, o kahit anong pahiwati ng pagmamahal. Nang matagpo ang kanilang mata, walang spark, walang pakilala para siyang nakatitik sa isang estranghero na nakatakdang maging asawa niya. Naramdaman ni Chris ang panginginig ng kanyang kamay habang papalapit siya, at nang hawakan ni Joaquin ang kanyang kamay upang igiya siya sa altar, ang lamig ng kanyang palat ay tila pumatay sa anumang natitirang paasa sa kanya. Ang seremonya ay mabilis na natapos. Ang magkasalitang ido ay lumabas sa kanyang bibig ng walang emosyon, tulad ng isang robot na sumusunod sa script. Ang halik na pinakahihintay ng lahat ay isang mabilis na pagdampi, walang init, walang damdamin. Pagkatapos nun, ang lahat ay natungo sa isang grandeng reception sa isa sa pinakamahal na hotel sa Manila. Sa reception, pilit na ngumiti si Chris sa bawat taong lumapit upang batiin sila. Ang mapapuri ay dumating ng sunod-sunod, ngunit ang bawat congratulations ay parang tumutusok sa kanyang balat, nagpapaalala sa kanya na ang lahat ng ito ay huwad. Si Joaquin ay palaging nasa kanyang tabi. Ngunit ang kanyang presensya ay parang isang anino kasama niya, ngunit wala naman talaga. Madalas siyang lumalayo, nakikipausap sa mga business partner, at bawat pagtawa niya sa ibang tao ay parang sampal sa kanyang mukha. Dumating ang oras ng sayo. Bilang bagong kasal, kinailangan nilang sumayo. Habang hawak niya ang kamay ni Joaquin at ang isa niyang kamay ay nasa balikat nito, naramdaman ni Chris ang pagbigat ng kanyang puso. Ang musika ay malumanay, ngunit ang pagitan nila ay tila isang malawak na karagatan. Nakatiti si Joaquin sa kanyang hindi sa kanyang mata, at ang pahawak niya ay sadyang maluwag. Ngayon, alam mo na kung ano ang papel mo, hindi ba? Bulong ni Joaquin sa kanya. Halos hindi marinig sa gitna ng musika. Mapanggap, iyan lang ang kailangan kong gawin mo. Narinig ni Chris ang pagdurugo ng kanyang puso. Napakawalang awa. Tumango na lang siya, hindi makatingin sa kanya. Hindi niya inakala na ang lalaking hinahangaan niya ay kayang maging ganito kalupit. Dumating ang gabi, ang pinakamasakit na bahagi ng araw. Ang kanilang suite sa hotel ay malaki at marangya, ngunit walang init. Si Chris ay umupo sa gilid ng kama, ang puso ay kumikirot. Inaakala niya na kahit papaano, sa gabing ito, ay makaroon sila ng kaunting pag-usap o kahit pagtanggap. Ngunit nakamali siya. Pumasok si Joaquin sa kwarto, hinubad ang kanyang suit jacket at inihagis sa upuan. Tiningnan niya si Chris na parang isang kasangkapan. Huwag kang umasa ng kahit anuman, Christine, mariin niyang sabi. Hindi ito ang uri ng kasal na hinahanap mo. At hindi ako ang lalaking magbibigay sa iyong kung ano man ang iniisip mo. Pagkatapos nito, pumunta siya sa isang sofa sa dulo ng kwarto, kinuha ang kanyang phone at nagsimulang maglaro. Hindi niya ito tinapunan ng kahit isang sulyap. Si Chris ay naiwang maisa sa malaking kama. Ang kanyang ngaluha ay nagunahan sa pakpata. Ang init ng kanyang wedding gown ay namistulang abo. Ang gabing iyon ay puno ng tahimikan at ng paghaharap niya sa katotohanan. Isang kasal na walang pag-ibig, isang buhay na puno ng pagpapanggap. Sa masumunod na linggo, naging parang multo si Chris sa kanyang sariling tahanan. Sinubukan niyang gampanan ang kanyang papel bilang isang asawa. Nagluluto siya ng magkapakain, inaayos ang bahay, at sinusubukang makipag-ugnayan sa pamilya Alcaraz. Ngunit lahat ng kanyang pagsisikap ay sinalubong ng lami at pagwawalang bahala. Ang ina ni Joaquin, si Doña Sofia, ay palaging may matingin at salita na nagpaparamdam kay Chris na siya ay hindi kabilang. Sa isang hapunan,
Habang pinupuri ni Chris ang luto ng chef, bumaling si Doña Sofia sa kanya. Christine, mas mabuti siguro kung mag-enroll ka sa isang cooking class, matamis niyang sabi, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtatagong ang panunuya. Sayang naman ang iyong pamilya, matagal nang kilala sa magka-textile, ngunit tila may kakulangan sa pagpapahalaga sa mayos na pagkain. Kailangan ng Alcaraz ang isang asawa na alam ang halaga ng pagiging presentable sa lahat ng aspeto. Ang nasalitang iyon ay hindi direkta tungkol sa kanyang timbang. Ngunit malinaw na ipinahiwatig nito ang pagtingin ni Doña Sofia sa kanya, isang babaeng hindi angkop sa mataas na pamantayan ng kanilang pamilya, lalo na sa pisikal na aspeto. Nararamdaman ni Chris ang init sa kanyang muka, at ang kagat ng kanyang labi upang hindi makpakita ng kahinaan. Naglakas loob siyang sumagot, "Salamat po sa payo, Tita Sofia, susubukan ko po." Si Joaquin ay naroon nakarinig sa lahat, ngunit walang ginawa. Patuloy lang siyang kumakain, tila ba walang nangyari. Ang pinakamasakit ay ang nakikita niya. Joaquin ay lantarang nakikipagdate sa ibang kababayan. May mga litrato sa social media, mga balita sa showbiz columns, at minsan, direkta pa niyang naririnig ang mga tawa nito sa telepono. Ang pinakamadalas niyang kausap ay isang babaeng nagngangalang Alexa. Isang hapon, habang nag-ayos si Chris ng kanyang mabulakla sa living room, narinig niya ang boses ni Joaquin na namumula sa kanyang office. Bukas ang pinto, at malinaw niyang narinig ang bawat salita. "Huwag kang mag-alala, Alexa." Ang boses ni Joaquin ay malumanay, puno ng paamo na kailanman ay hindi niya narinig mula rito. "Ito ay panandalian lang. Siya ay isang tulay lamang para sa atin." Nabitawan ni Chris ang fasa. Binasa ito sa sahig, at ang mga bulakla ay kumalat. Ngunit ang sakit sa kanyang puso ay mas matindi kaysa sa basa na salamin. Isang tulay? Siya. Ang babaeng pinangarap niya sa lihim ay ngayon ay isang kasangkapan, isang hagdanan para sa paibig ni Joaquin sa iba. Ang papatak ng luha ay hindi na mapigilan. Wala ng panaginip. Wala ng paasa. Wala ng dignidad. Ang hanging bumubukso mula sa aircon ng Alcaraz Grand Ballroom ay tila nagdadala ng lamig sa bawat ugat ni Christine. Nakasuot siya ng isang mamahaling evening gown. Ngunit ang pakiramdam niya ay hubad sa harap ng daang matang nakatitik sa kanya. Ito ang anibersaryo ng Alcaraz Group, isang engranding pagtitipon kung saan ipinagdiriwang ang kanilang matagumpay na negosyo. Ngunit para kay Chris, ito ay isa lamang malaking entablado kung saan ipinapakita ang kanyang pagkabigo bilang isang asawa. Nakakapit siya sa braso ni Joaquin, na walang kasing lamig, habang binabati nila ang bisita. Pilit ang kanyang ngiti, halos hindi na makahinga sa bigat ng sitwasyon. Ang kanyang tainga ay nakakarinig ng bulungan, siya pala ang asawa ni Joaquin? Hindi ko akalain na ganito ang type niya. Mas maganda pa yata ang dati niyang girlfriend. Ang bawat salita ay parang isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kanyang kumpiyansa. At pagkatapos, dumating si Alex sa Monteverde. Ang kanyang papaso ay parang isang eksena sa pelikula. Nakasuot siya ang isang mapangahas na pulang gown, ang bawat galaw ay puno ng karisma. Ang kanyang mahabang, kulot na buho ay umalon sa bawat pagakbang, at ang kanyang mamata ay naniningning sa gitna ng spotlight. Nakita ni Chris kung paano napatingin ang lahat sa kanya, kabilang na si Joaquin. Ang mukha ni Joaquin, na kanina ay blanco, ay biglang nakaroon ng buhay, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang galabi habang nakatitik kay Alexa. Hindi ito nakaligtas sa paningin ni Chris. Nilapitan ni Alexa si Joaquin nang walang pag-aalinlangan, diretsong dumaan sa mabisita na tila wala siyang nakikita. Niyakap niya si Joaquin sa harap ng lahat, isang yakap na puno ng pagmamayari, at hinalikan sa pisngi. Ang lahat ay nakasaksi. At si Chris, nakatayo lamang si Rune, parang isang malaking balakid. Isang nakakatuwang kalokohan sa gitna ng tunay na drama. "Joaquin, my love," malambing na sabi ni Alexa, habang ang kanyang mata ay dumapo kay Chris. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi, ngunit ang ngiting iyon ay punong kanunuya. "Oh, Christine, hindi kita napansin diyan. Gabi na kasi. At baka mamaskara ka lang." Ang huling bahagi ng kanyang sinabi ay puno ng pagbibiro, ngunit ang mensahe ay malinaw. Napaparamdam si Alexa na si Chris ay walang halaga, na siya ay isang anino lamang. Naramdaman ni Chris ang painit ng kanyang pisngi. Gusto niyang masalita, gusto niyang sumiga, ngunit ang kanyang lalamunan ay tila nakabara. "Alexa, kasama ko si Christine," ani Joaquin.
Ang kanyang boses ay walang emosyon, tila nagtatama lamang ng isang pagkakamali sa protokol. Walang pagtatanggol, walang pagmamahal. Para siyang nagpapakilala ng isang kasangkapan. O nga pala, sabi ni Alexa, na tila bagong impormasyon lang ito sa kanya. Tiningnan niya si Chris mula ulo hanggang paa, na nagdulot ng matinding pagkadismaya kay Chris. Well, I guess some things are just for show, aren't they? Binalingan niya si Joaquin. At ang kanilang nga mata ay nagtagpo. Puno ang isang lihim na pag-unawa na nagpahirap sa puso ni Chris. Sa buong gabi, magkatabi sina Joaquin at Alexa. Naktawanan sila, nakbulungan, at ang kanilang pagiging malapit ay lantaran sa lahat. Si Chris ay iniwan sa isang sulok, kung saan siya ay nakmistulang dekorasyon lamang. Narinig niya ang ngabulong, ang ngatingin, at ang pakaawa ng iba. Hindi na niya kinaya. Ang kanyang puso ay sugatan, ngunit ang kanyang dignidad ay lalong nasasaktan. Kinabukasan, hindi na nakapagtiis si Chris. Nakipon siya ng lakas ng loob upang harapin si Joaquin sa kanyang opisina. Puno ng galit at sakit, pumasok siya ng walang paunang abiso. Joaquin, sabi niya, alos sumisiga. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hanggang kailan mo ako gagawin tanga? Hindi ka ba nahihiya sa ginawa mo kagabi? Sa harap ng lahat, hindi mo man lang ako iginalang bilang asawa mo. Tumingin si Joaquin mula sa kanyang desk, ang kanyang mukha ay walang pagbabago. Ibinaba niya ang kanyang pen at inayos ang kanyang salamin. Chris, akala ko napatunayan ko na sa iyo ang lahat mula pa sa simula. Kalmado niyang sabi, ngunit ang bawat salita ay parang libong karayom na tumutusok sa balat ni Chris. Kasal ito sa negosyo, Christine. Hindi personal. Hindi mo ako maaring diktahan sa kung sino ang kasama ko o kung ano ang ginagawa ko. Hindi ka dapat umasa ng pag-ibig sa kasunduan na ito. Pero dignidad ko to, Joaquin. Sigaw ni Chris, ang kanyang mata ay nababahaw. Paano mo magagawa ito sa akin? Hindi ba ako tao? Hindi ba ako nararamdaman? Tumayo si Joaquin. Lumapit siya kay Chris, ang kanyang tikas ay nagpaparamdam ng pagiging maliit niya. Tinitigan niya ito, ang kanyang tingin ay walang anumang awa. Naramdaman? Christina? Bakit ka nakpakasal sa akin kung sa tingin mo ay makukuha mo ang lahat ng iyan? Malamig niyang tanong. Pumayak ka sa kasunduan na ito. Hindi ako ang nangako ng pag-ibig. Wala kang karapatang magreklamo. Ang papel mo ay maging asawa ko sa papel at panatilihin ang imaheng ating mapamilya. Hindi ko sinabi na mamahalin kita. Hindi ko sinabi na magiging tapat ako. Ang bawat salita ay tumagos sa buto ni Chris. Ang kanyang pagmamahal ay naging basak, ang kanyang paasa ay naging abo. Wala siyang nakita kundi isang lalaking walang puso. Hindi na niya kinaya. Ang kanyang buong pagkatao ay tila gumuho. Nakbalik siya sa bahay. Ang bawat hakbang ay mabigat. Tila nakdadala ng lahat ng bigat ng mundo. Pumasok siya sa kanyang silid, at dumiretso sa salamin. Nakita niya ang kanyang sarili, ang babaeng lumaban para sa isang pagmamahal na kailanman ay hindi naging kanya. Ang babaeng pumaya na yurakan ang kanyang sarili. Ang kanyang mamata ay namumula, ang kanyang mukha ay maga sa paiyak. Kinasusuklaman niya ang kanyang sarili, ang kanyang kahinaan, ang kanyang kabataan na nasayang sa isang pag-ibig na nakdulot lamang ng sakit. Tama na, Chris, bulong niya sa kanyang sarili, ang boses ay basak. Tama na. Unti-unting nakbago ang kanyang tingin. Mula sa sakit, may sumilay na spark ng galit. Galit sa sarili dahil sa pagpaparaya. Galit kay Joaquin dahil sa paglapastangan sa kanyang pagkatao. At sa gitna ng galit na iyon, may isang desisyon ang nabuo. Hindi na siya magiging biktima. Hindi na siya mananatili sa anino ng kanyang kakulangan. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang hinahawakan niya ang kanyang telepono. Binuksan niya ito, hinanap ang numero ng kanyang abogado na pinayuhan ng kanyang ama. Hindi siya sigurado kung ano ang mangyayari, kung ano ang magiging reaksyon ng kanyang pamilya, o kung anong hirap ang kakaharapin niya. Ngunit alam niyang kailangan niyang gawin ito. Para sa kanyang sarili. Para sa kanyang kaluluwa. Pinindot niya ang call button. Hello, Attorney Ramirez. Sabi niya, ang kanyang boses ay matatag, puno ng determinasyon. Gusto ko pong mag-file ng anuman. Ngayon na po. Ang tunog nga basa na basa sa sahi ay hindi pa rin nawawala sa pandinig ni Christine. Ang sakit ng salita ni Joaquin. Ang lamig ng kanyang tingin.
At ang pangit na mukha ni Alexa sa kanyang isip lahat ng iyon ay humahampas sa kanyang kaluluwa. Ngunit sa gitna ng lahat ng may isang bagay na nagbago. Ang luha na umagos ng gabing iyon ay naging semilya ang isang bagong paasa ng isang bagong Chris. Hindi na siya magpaparaya. Hindi na siya magpapapakasakit. Pumasok si Chris sa kanyang silid. Ang kanyang mata ay matalim, puno ang isang desisyong hindi na mababali. Nakita niya ang kanyang dating sarili sa salamin, ang babaeng nagtago sa likod ng malalaking damit, ang babaeng walang boses, ang babaeng nagpapakasakit para sa pagmamahal na kailanman ay hindi naging kanya. Nakita niya ang weighing scale sa sulok, ang kanyang matagal ng kawe, na palaging nagpapaalala sa kanyang nga kakulangan. Walang paalinlangan, dinampot niya ito at inihagis sa basurahan. Hindi na siya susukatin ng numero. Hindi na siya hahayaan na diktahan ng iba kung ano ang kanyang halaga. Kinabukasan, maaga pa ay bumangon na si Chris. Nagsuot siya ng jogging pants at t-shirt, maadamit na matagal nang nakatago sa likod ng kanyang closet. Ang kanyang unang hakbang ay sa gym, isang lugar na matagal niyang iniwasan. Sa simula, mahirap. Ang bawat pagtakbo sa treadmill ay nakpapahabol sa kanya, ang bawat pagbuhat ng weights ay nakpaparamdam sa kanya ng sakit. Ang kanyang katawan ay hindi sanay. Ang kanyang isip ay puno pa rin ng mga pagdududa. Ngunit sa bawat patak ng pawis, sa bawat pagod na hininga, naramdaman niya ang unti-unting pagbangon. Pinilit niya ang sarili. Nagsimula siyang mag-aral tungkol sa tamang nutrisyon. Naghahanap ng mga healthy recipes, at unti-unting nagbago ang kanyang pagkain. Ang proseso ay mabagal. Puno ang pasubok, ngunit ang kanyang determinasyon ay mas malakas kaysa sa anumang hadlang. Ang gym ay naging kanyang santuaryo, kung saan niya hinahayaan ang kanyang sakit at ginagawa itong lakas. Kasabay ng pisikal na pagbabago, nagdesisyon din si Chris na palawakin ang kanyang kaalaman. Nag-enroll siya sa isang accelerated business course, isang bagay na matagal niyang ipinagpapaliban. Noong una, nahirapan siya sa mga konsepto, lalo na sa finance, dahil palagi niyang ipinapaubaya sa kanyang ama ang lahat ng desisyon sa negosyo. Isang hapon, habang naaral siya sa isang tahimik na sulok ng library, nakakunot ang kanyang nose sa isang komplikadong case study. Isang malumanay na boses ang nagpatigil sa kanyang pagkabahala. Mukhang may pinagdadaanan ka sa financial models. Inangat ni Chris ang kanyang ulo. Nakita niya ang isang lalaki na nakatayo sa tabi niya. Matangkad. May mamo ngunit matatalim na mga mata. Ang kanyang buho ay bahagyang magulo. Tila katatapos lang magbasa. May hawak siyang nga libro tungkol sa arkitektura. Sagot ni Chris, bahagyang nahihiya. Medyo nahihirapan pa ako sa mga formulas. Ngumiti ang lalaki. Walang paghuhusga sa kanyang mata, tanging pagunawa at isang ngiti na tila kayang pawiin ang anumang pagdududa. Okay lang yan. Mahirap talaga sa simula. Kung gusto mo, pwede kitang tulungan sa ilang basic concepts. Hindi ako expert sa business, pero marami akong alam sa finance para sa mga proyekto ko sa architecture. Onda. Nagulat si Chris. Talaga? Salamat. Ako nga pala si Christine. Anton. Aniya. Iniabot ang kanyang kamay. Anton de la Cruz. At doon nasimula ang kanilang pakikipagkaibigan. Walang pahusga si Anton, walang pagtataka sa kanyang hitsura, at walang anumang pahiwati ngang pahahanap ng anuman mula sa kanya. Sa bawat pagpapaliwanag niya, naramdaman ni Chris ang pagaan ng kanyang loop. Hindi siya hinuhusgahan, kundi tinutulungan. Ang kanyang presensya ay parang isang sariwang hangin sa buhay ni Chris na matagal nang binalot ng amoy ng pagkakanulo at leme. Samantala, ang proseso ng annulment ay hindi naging madali. Tumawag si Attorney Ramirez kay Chris, ang boses niya ay may bahid ng pagkabahala. Christine, sinusubukan ng mga alkaras na ipagpaliban ang proseso. Mayroon silang hawak ng mga dokumento sa kasunduan niyo na nakpapahirap sa pagpapawalang bisan ng kasal. Aitan. Anong ibig sabihin nito, attorney? Tanong ni Chris, ang kanyang puso ay kumabo. Mayroon ba silang magagamit laban sa akin? Medyo komplikado, paliwanag ni Attorney Ramirez. May mga clauses na napoprotekta sa interes ng Alcaraz Group, at posibleng may kinalaman ito sa pamilya niyo, sa media. Mukhang hindi sila papaya na basta-basta ka na lang umalis. Gusto nilang pahirapan ka. Ang balitang ito ay muling nadulot ng sakit kay Chris, ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya hinayaan na kainin siya ng takot. Hindi na siya ang dating Christine na madaling masinda.
Ang kanyang galit ay nakbago sa determinasyon. Handa siyang lumaban. Hindi po ako susuko, attorney, mariin niyang sabi. Kahit anong gawin nila, ipapapatuloy ko po ito. Hindi na ako babalik sa buhay na iyon, kahit anong mangyari. Patuloy si Chris sa kanyang pagbabago. Unti-unti, nakita niya ang resulta ng kanyang paghihirap. Ang kanyang katawan ay humuhubog, ang kanyang enerhiya ay tumataas. Higit sa lahat, ang kanyang pag-isip ay nagbago. Hindi na siya nagtatago sa masulok. Hindi na siya yumuyuko sa matingin ng iba. Sa klase, mas madalas na siya nagtatanong at nakikisali sa madiskusyon. Kung minsan, may nakikita siyang mga pamilya na mukhamula sa mundo ng negosyo na nakangiti sa kanya, o bumabati. Hindi na sila nagbubulungan sa likod niya. Hindi na sila nahuhusga. Ang kanilang mata ay napapakita ng pahanga. Ang kanyang confidence ay umusbong, parang isang bulaklak na unti-unting bumubuka sa ilalim ng araw. Isang gabi, matapos ang kanyang klase, nagbukas si Chris ng kanyang email. Nagulat siya nang makakita ng isang email mula sa isang hindi pamilyar na account, na walang subject. Hindi siya naatubiling buksan ito. Sa loop, may isang naka-attach na file. Ito ay isang PDF file. Namuhang financial statement at kontrata. Ang pangalan sa dokumento ay Pamilya Joaquin Alcaraz. At ang Alcaraz Group, kasama ang iba pang kumpanya na hindi niya alam. Ang numero ay malalaki. Ang transaksyon ay komplikado at mukhang illegal. May mga nakasulat pang pangalan ng mga shell companies. Nakunot ang nuni Chris habang binabasa ang nilalaman. Ang kanyang puso ay kumabo ng mabilis. Ano ito? Bakit may ganitong klase na dokumento si Joaquin? Sa ilalim ng screen, may isang maikling text message mula sa anonymous sender. Bakit may ganito si Joaquin? Ang malamig na hangin sa opisina ni Atty. Ramirez ay tila mas lalong nakpapalamig sa loob ni Christine. Nakaupo siya sa harap ng kanyang abogado, ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang bag. Ang balita na ibinigay ni Atty. Ramirez ay nadulot ng malalim na pagkabahala na nagpatunay sa kanyang hinala na may mas malalim na lihim sa likod ng lahat ng pagpapahirap na ito. Christine, napakahirap ng ginagawa ng legal team ni Joaquin sa proseso ng annulment, simula ni Atty. Ramirez. Ang kanyang boses ay puno ng pagkabahala. Naghahanap sila ng bawat butas. Bawat dahilan para mapatagal o mapahirapan ang pagpapawalang bisa. Mayroon silang mainilabas na dokumento na napapahiwatig na may mga financial clause sa prenuptial agreement niyo na maaring makaroon ng malaking epekto sa pamilya mo. Sa De Leon Textiles, kung alis ka ng ganun-ganun lang. Nanlaki ang mata ni Chris. Ano po ang ibig sabihin niyo, attorney? Paano ako makakapekto sa kumpanya ng aking pamilya? Mukhang mayroon silang mga provision na konektado sa merger at sa ilang pamumuhunan, paliwanag ng abogado. Kung ikaw ay alis, may makaposibleng penalidad o pagkalugi na maaaring makaapekto sa inyong financial standing. Ipinipilit nila na kailangan ka pa rin sa kanilang pamilya, hindi lang bilang asawa ni Joaquin, kundi bilang bahagi ng kasunduan na sinigurado ang kanilang kasalukuyang posisyon sa merger. Ramdam ni Chris ang bigat ng impormasyong ito. Hindi lang pala ang kanyang sariling kalayaan ang nakataya, kundi pati na rin ang kapakanan ng kanyang pamilya. Hindi ito simpleng usaping ng kasal na walang pag-ibig, kundi isang malaking laro ng kapangyarihan at pera. Ang email na may kalakip na mga dokumento, ang biglang papigil sa anuman lahat ng iyon ay unti-unting nakokonekta sa kanyang isip. Ano po ang gagawin ko, attorney? Tanong ni Chris, ang boses ay nanginginig. Sa ngayon, kailangan nating maging maingat. Sagot ni Atty. Ramirez. Huwag kang maalala. Gagawin ko ang lahat para protektahan ka at ang pamilya mo. Pero kailangan nating mas maunawaan ang tunay na motibo nila. Paglabas ni Chris mula sa opisina ng abogado, ang kanyang isip ay gulong-gulo. Pakiramdam niya ay may malaking anino na bumabalot sa kanya. Kailangan niyang maunawaan ang lahat ng ito. Kinabukasan, bilang bahagi ang kanyang business course, nakaroon sila ang field trip sa isang malaking construction site. Layunin nito na may pakita sa kanila ang supply chain at logistical side ng isang malaking proyekto. Habang naglalakad si Chris sa site, nakakita siya ng arkitekto na abala sa kanilang blueprints. Ang kanyang tingin ay dumapo sa isang pamilyar na mukha. Si Anton de la Cruz. Nakakunot ang nito habang nakatiti sa isang malaking plano, ang kanyang kamay ay puno ng markers. Napansin ni Anton si Chris at ngumiti. Christine,
Anong ginagawa mo rito? May field trip kami para sa business cause namin, sagot ni Chris, bahagyang gumaan ang kanyang loop sa pagkakita kay Anton. Ang kanyang ngiti ay palaging may dalang kapayapaan. Ikaw mukhang abala ka sa proyekto. Oh, pinapatapos lang namin ang ilang huling detali. Aniya. Napansin ni Anton ang tila pagiging balisa ni Chris. Okay ka lang? May problema ba? Nag-aalangan si Chris. Nais niyang patiwalaan si Anton na patunayan na niyang tapat ito. At kailangan niya ng tulong. Anton, may problema kasi ako. May natanggap akong nga dokumento at hindi ko maintindihan ang nga ito. Parang may kinalaman sa finance at sa kasal ko. Nag-alala si Anton. Gusto mo bang tingnan ko? May background ako sa finance sa mga proyekto ko. Baka matulungan kita. Talaga? Ang pag-asa ay sumilay sa mga mata ni Chris. Salamat Anton. Malaking tulong ito. Nakahiwalay muna sila at nagita ulit kinagabihan sa isang tahimik na coffee shop. Inilabas ni Chris ang mga dokumento mula sa anonymous email, ang mga financial statements at kontrata na may mga pangalan ng shell companies. Tinitigan ni Anton ang nga ito. Ang kanyang noo ay nakakunot. Ang kanyang nga mata ay matalim. Base sa mga nakikita ko rito, Christine, simula ni Anton, ang boses ay seryoso. Mukhang malaki ang problema ng Alcaraz Group. Ang nga transaksyon na ito ay hindi normal. Maraming ipinapakitang losses na mukhang sinasadya. At ang nga shell companies na ito ay karaniwang ginagamit para magtago ng pondo o matlaundang ng pera. Lalong kumabo ang puso ni Chris. Pera? Anong ibig mong sabihin? Ang nga negative cash flows at ang bilis ng paklipat ng asset sa mga kumpanyang ito. Posible na gumagawa sila ng paraan para itago ang kanilang yaman. O mas masahol pa, para takasan ang mga utang. Mukhang malaki ang gulo ng pamilya Alcaraz sa pinansyal. Anton ay nakpause, tinitigan si Chris. Ang kasal niyo, Christine, ay maaring hindi lang para sa merger. Maring ginamit kanila para makakuhang akses sa resources ng pamilya mo, o para magbigay ng fasyada na mayos pa ang kanilang financial standing. Ang kasunduan niyo ay posibleng may mga clauses na magpapahirap sa iyong umalis para hindi nila mawala ang anumang kontrol o pabor na nakuha nila sa iyo. Naintindihan ni Chris. Ito ang dahilan kung bakit ayaw ni Joaquin na pakawalan siya ng madali. Ito ang dahilan ng lahat ng pagpapahirap. Hindi lang siya isang asawa sa papel, kundi isang bargaining chip. Ang pagkalito ay unti-unting nawala, napalitan ng isang mapait na pag-unawa. Si Joaquin ay hindi lang walang puso, kundi isa rin siyang bilanggo, at siya, si Christine, ay bahagi ng kanyang pagtakas. Ang ideyang ito ay nakdulot ng halo-halong emosyon, galit, sakit, at bahagyang pagkaawa. Habang naglalakad siya sa isang luxury mall, naghahanap ng bagong suite para sa kanyang nalalapit na presentation sa business course, biglang may isang pamilya na boses ang nagpatigil sa kanya. Well, look what the cat dragged in. Kung hindi ba naman si Christine De Leon, Alcaraz? Oh, sorry, De Leon na lang pala. Lumingon si Chris. Nakita niya si Alexa Monteverde, nakatayo sa harap ng isang mamahaling butik, nakasuot ng isang makintap na damit, ang kanyang nga mata ay mapanuya. Alexa, kalmadong sabi ni Chris. Wala siyang naramdaman na takot o kahit galit. Tanging kapayapaan. Wow! Ang tapang mo na ngayon, sabi ni Alexa, tumawa ng may bahagyang pagama. Akala ko, pagkatapos ng lahat nangyari, matatago ka na lang sa lungga mo. Pero heto ka, na ilusyon pa ring makapasok sa mundo ng mga mayayaman. Tinitigan ni Chris si Alexa sa mata. Wala akong ilusyon, Alexa. At hindi na ako natatago. Ang mundo na nilalakaran mo ay hindi na ang mundo na gusto kong lakaran. At tungkol sa mayayaman, alam kong mas higit pa sa kayamanan ang tunay na halaga. Nagulat si Alexa. Bahagya itong natigilan. Hindi niya inasahan ang ganitong sagot mula kay Chris, ang babaeng dati mahiyain at walang kibo. Ang kanyang ngiti ay unti-unting nawala. Masyado ka nang napapanggap, Christine. Mariin na, sabi ni Alexa, sinubukan pa ring maging matapang. Tandaan mo ang lugar mo. W. Ang lugar ko ay kung saan ako masaya. Alexa. Tugon ni Chris, ang kanyang boses ay matatag. At hindi iyon sa tabing ang taong katulad mo na handang manakit ng iba para sa sarili nilang kapakanan. Hindi ko na kailangan ng label o apelyido para maramdaman ang halaga ko. Tinalikuran ni Chris si Alexa, iniwan itong nakatayo ron,
nagulat at tila hindi makapaniwala sa pagbabago ng kanyang dating kalaban. Nakpatuloy si Chris sa paglalakad, ang kanyang puso ay gumaan. Ito ang unang pagkakataon na siya ay nakapagpakita ng lakas sa harap ng isang taong nakpahirap sa kanya, at ito ay nakbigay sa kanya ng malaking kumpirmasyon. Siya nga ay nakbabago. Nang gabing iyon, habang naayos si Chris ng kanyang magamit, biglang naring ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Nag-alangan siyang sagutin, ngunit sa huli ay pinindot niya ang accept. Walang naksalita. At pagkatapos, may natanggap siyang text message mula sa numerong iyon. Kung gusto mong malaman ang buong katotohanan tungkol sa mga Alcaraz, hanapin ang lumang bodega sa likod ng lumang pabrika nila. Ang text message na kung gusto mong malaman ang buong katotohanan tungkol sa mga Alcaraz, hanapin ang lumang bodega sa likod ng lumang pabrika nila ay patuloy na bumabagaba sa isip ni Christine. Alam niyang mapanganib. Alam niyang maaring bita ito. Ngunit ang kuryosidad at ang pangangailangan na maunawaan ang buong katotohanan ay mas malakas kaysa sa kanyang takot. Pinayuhan siya ni Anton na mag-ingat, ngunit ang determinasyon ni Chris na malaman ang lahat ay hindi na mapigilan. Kailangan niyang malaman kung bakit siya naging biktima ng isang kasal na puno ng kasinungalingan. Isang maulap na hapon, napasya si Chris na puntahan ang lumang pabrika ng Alcaraz. Ang lugar ay malayo sa sentro ng siyudad, at ang kapaligiran ay tahimik. Halos nakakatakot. Ang dating naglalakihang nagusaling ng pabrika ay ngayoy marupok na, ang nga bintana ay basag, at ang nga pader ay natatakpan ng lumot. Naglakat si Chris sa likod ng pabrika, ang kanyang puso ay kumakabo ng malakas. Ang sinabi sa text message ay totoo naroon ang isang lumang bodega, halos natatabunan ng maligaw na halaman at alikabok. Ang bakal na gate nito ay kinakalawang, at ang susi ay hindi na kailangan dahil ito ay bukas na. Sa loob, ang amoy ng luma at ama ay bumati sa kanya. Ang liwanag ay halos hindi makapasok mula sa ilang butas sa bubong na nagdudulot ng mahaba at baluktot na anino sa bawat sulok. May mga nakatambak na kahon, lumang kasangkapan, at mga makina na natatakpan ng kalawang. Naglakat si Chris ng maingat, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng anumang kakaiba. Wala siyang nakita sa simula. Parang isang ordinaryong abandonadong bodega lang. Ngunit nang makarating siya sa pinakadulo ng bodega, sa likod ng malaking tambak ng lumang kahon, may nakita si Chris na isang serya ng metal na kabinet. Ang nga ito ay nakakandado, ngunit ang isa sa mga kandado ay nabasa na. Sa kanyang kaba, binuksan niya ang kabinet. Ang laman nito ay hindi lumang gamit, kundi mga nakatambak na folder, papel, at libro. Ang mga ito ay nakatatak na confidential, Alcaraz Group. Naglakas loob si Chris na kumuha ng isang folder. Ang kanyang nga mata ay nanlaki habang binabasa ang nga nilalaman. Nga kontrata. Nga baluktot na financial statements. Nga liham. Ang bawat dokumento ay nagbubunya ang isang malaking iskandalo. May mga peking ledger na nakpapakita ang malalaking pagkalugi, ngunit sa katotohanan ay pinalipat sa mga shell companies. Mayroon ding makontrata ng pautang sa mga questionable lenders na may napakataas na interest. Ngunit ang pinakakababaliwan ay ang ilang maliham na nakasulat sa sulat kamay. Ito ay mula sa ama ni Joaquin, si Don Emilio. Ang nilalaman nito ay nagpapahiwatig ng kanyang pagkakasangkot sa malalaking pandaraya at paglustay ng pondo na nadulot ng isang napakalaking utang sa kanilang pamilya. Habang patuloy siyang nagbabasa, nakita ni Chris ang isang lumang sobre, may nakasulat na pangalan ni Joaquin. Ang sulat kamay ay kay Don Emilio. Binuksan niya ito. Ang kanyang magkamay ay nangingini. Ang petsa ng liham ay ilang buwan bago ang kanilang kasal. Maikling palipat na pav kay Joaquin. Nang matanggap ni Joaquin ang liham na iyon mula sa kanyang ama, ang kanyang puso ay tila dinuduro. Nakaupo siya sa kanyang opisina. Ang sulat ay nasa kanyang kamay. Ang bawat salita ay parang suntok sa kanyang sikmura. Ang ama niya, ang haligingang kanilang pamilya, ay humihingi ng tulong. Ngunit ang halaga ay napakalaki. Joaquin, anak, alam kong mabigat ito. Basahin niya ang bawat linya. Ang kanyang mata ay nagniningas sa galit at desperasyon. Ang lahat ng ito ay para sa Alcaraz Group, para sa ating pangalan. Ang ating imperyo ay malapit ng bumaksa. Ang mautang ay napakalaki, at ang makalaban natin ay gustong-gusto tayong makita na lumuhod. Ang pamilya de Leon, sila ang ating tanging pag-asa. Mayroon silang ekses sa mapondo at koneksyon na kailangan natin para makatakas sa lahat ng ito. Napahawa si Joaquin sa kanyang ulo. Kailangan niya bang gawin ito?
Kailangan niyang pakasalan si Christine. Ang babaeng halos hindi niya kilala, na inakala niyang simpleng babae lang. Ngunit ang masalita ang kanyang ama ay malinaw. Ang kasal na ito, anak, ang iyong pagpapakasakit, ay ang tanging paraan para maligtas ang ating pamilya. Kung hindi, lahat tayo ay masisira. Walang matitira. At ikaw ang magiging dahilan. Apsaw, ang pagbabanta sa huling bahagi ng liham ay napatindi ng balahibo ni Joaquin. Siya ang magiging dahilan? Siya ang magiging tagapagligtas? Ngunit sa anong halaga? Sa halaga ng kanyang kaligayahan at ng kalayaan ng isang inosenteng babae. Ngunit wala siyang pagpipilian. Ang bigat ng kanyang pamilya, ang dangal ng Alcaraz, ay nakasalalay sa kanyang balikat. Pagbalik ng puvo kay Christine. Binasa ni Chris ang liham, ang kanyang mga kamay ay nangingini. Ang lahat ay unti-unting naging malinaw. Ang kasal na ito ay hindi tungkol sa pag-ibig, hindi lang sa negosyo, kundi isang desperadong hakbang upang iligtas ang isang pamilya mula sa pagbagsak. Si Joaquin, sa ilalim ng matinding presyon, ay napilitang gawin ito. Hindi ito nagpapawalang sala sa kanyang pagiging malupit, ngunit nagbigay ito ng mas malalim na pag-unawa sa kanyang nga motibo. Si Joaquin ay biktima rin, sa isang paraan. Biktima ng sariling pamilya at ng mga desisyon ng kanyang ama. Pagkatapos basahin ang liham, nahanap pa si Chris ng iba pang dokumento. Nakita niya ang isang report na nagdetalyeng ilang nga covert operations ng Alcaraz Group. Kasama ang isang pangalan na paulit-ulit na lumalabas, Alexa Monteferde. Hindi lang siya basta kasintahan ni Joaquin, siya ay kasosyo sa ilang maoperasyon, at ang kanyang pangalan ay nakaunay sa makatransaksyon na mas komplikado at mas malaki kaysa sa akala niya. Ang kanyang papel ay mas malalim, mas mapanganib. Sa isip ni Chris, narinig niya ang boses ni Joaquin sa telepono, "Huwag kang maalala, Alexa. Ito ay panandalian lang. Siya ay isang tulay lamang para sa atin." Ngunit ngayon, ang masalitang iyon ay nakaroon ng ibang kahulugan. Si Chris ay isang tulay. Pero hindi lang para sa pag-ibig ni Joaquin at Alexa, kundi para sa isang malaking papapanggap, isang laro ng chess na ang mapisa ay tao. Habang nagtitipon si Chris ng mga mahahalagang dokumento, biglang narinig niya ang mga boses mula sa labas ng bodega. Napakabilis niyang naktago sa likod ng malaking tambak ng kahon, ang kanyang puso ay kumakabo ng malakas. "Sigurado ka bang walang nakakita sa iyo rito, Joaquin?" Ang boses ni Alexa Monteferde ay narinig niya. Ang kanyang tinig ay malamig, puno ang awtoridad. "Wala," sagot ni Joaquin, ang kanyang boses ay puno ang pagkabago at pagkapagod. "Wala akong nakita. At nakuha ko na ang natitirang dokumento na kailangan mo. Ang lahat ng ebidensya na maaring magbubunya sa atin." "Mabuti," sabi ni Alexa. "Dapat walang bakas na matitira. Lalo na ngayon na nagsisimula ng bumaksa ang inyong imperyo. Hindi natin pwedeng hayaan na may makahanap ng anumang bagay na magagamit laban sa atin. Kailangan nating siguraduhin na walang makakapinsala sa aking operasyon." "What?" Narinig ni Chris ang tunog ng mapapel na inililipat, at ang tunog ng isang kabinet na isinara. Nausap pa sila tungkol sa mga legal na proseso at kung paano nila hahawakan ang nalalapit na kaso. Malinaw na si Alexa ang may kontrol. Si Joaquin ay tila sumusunod lamang sa mga utos nito. Ang dating kinasusuklaman ni Chris na si Joaquin ay ngayon ay namistulang isang sunod-sunuran sa isang babaeng mas mapanganib pa sa kanya. Nang marinig niyang lumayo ang kanilang ngayapa, dahan-dahang lumabas si Chris mula sa pinagtataguan. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang mahigpit niyang hawa ang nga dokumento na naglalaman ng katotohanan. Tinapon niya ang nga lumang papel na nadala niya. Ang lahat ng kailangan niya ay ang nga patunay na hawa niya ngayon. Lumabas si Chris mula sa bodega, ang dilim ng gabi ay bumabalot sa kanya. Tiningnan niya ang malayo, kung saan nakikita ang mailaw ng siyudad, at sa gitna nito, ang marangyang mansyon ng Alcaraz. Ang dating matinding galit ay napalitan ng isang mapait na pag-unawa. "Hindi pala ito tungkol sa akin. Pero bakit ganito ang ginawa niya sa akin?" Bulong niya. Ang bawat salita ay may bahid ng sakit at pagkalito. Ang kanyang mundo ay muling nabaliktad. Ang kalaban niya ay hindi lang si Joaquin, kundi ang isang malaking web ng kasinungalingan at kapangyarihan na pinamumunuan ni Alexa. At siya, si Christine, ay nasa gitna nito. Ang lapis sa kamay ni Christine ay nanginginig habang papalapit ang dulo nito sa linya sa dokumento. Sa harap niya, nakalata ang nga papeles ng annulment. Sa wakas,
Ang araw na ito ang matatapos sa bangungot na tinawa niyang kasal. Naramdaman niya ang isang matinding paasa na bumabalot sa kanya, isang paasa na matagal niyang ipinadasal. Nasa opisina siya ni Atty. Ramirez, kasama ang kanyang mga magulang. Ang mukha ng kanyang ina ay may bakas pa ring ng pag-alala, habang ang kanyang ama ay tila may halo pa ring pait sa pakbaksak ng kasunduan nila ng mga Alcaraz. Ang proseso ng annulment ay naging magulo, puno ng patutol mula sa panig ni Joaquin. Sa huli, pumaya din sila, ngunit hindi nang walang anumang kondisyon. May maliit na bahagi ng assets ng De Leon Textiles ang kinailangang iliquidate upang matapos ang matransaksyon na nakakabit sa merger ng dalawang kumpanya. Hindi ito malaking pakalugi, ngunit sapat upang magdulot ng sakit sa kanyang pamilya. Hindi niya matanggap na dahil sa kasunduan na iyon, pati ang pamilya niya ay nadamay. Christine, sigurado ka Navarrito? Tanong na kanyang ina, si Doña Elena, na may pag-aalala sa boses. Malaking habang ito. Hindi lang ito tungkol sa iyo, kundi pati na rin sa pangalan ng pamilya. Tiningnan ni Chris ang kanyang ina, ang kanyang mata ay matata. Mapa, mas mabuti na po ito. Hindi na ako magpapahirap pa. Ang pangalan pong pamilya natin ay mananatiling malinis dahil hindi po tayo nakisama sa maginagawa nila. Ang lihim na natuklasan niya sa bodega ay nagsilbing lakas niya. Ito ang nagbigay sa kanya ng dahilan para lumaban, hindi lang para sa kanyang sarili kundi para sa kanyang pamilya. Isang malalim na hininga ang binitawan ni Chris. Kinuha niya ang lapis at nilagdaan ang dokumento. Ang kanyang signature ay malinaw, puno ng determinasyon. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang paggaan ng kanyang dibdib, na parang 1,000 kilong bigat ang biglang inalis mula sa kanyang mga balikat. Hindi ito isang simpleng pirma. Ito ay isang deklarasyon ng kalayaan. Ang kasal na walang pag-ibig ay tapos na. Si Christine De Leon ay muling malaya. Lumipas ang malinggo, at si Chris ay abala sa kanyang bagong buhay. Ang kanyang pisikal na pagbabago ay patuloy, ngunit ang mas mahalaga ay ang kanyang pagbabago sa loob. Ang kanyang kumpiyansa ay nagningning, at ang maideya sa negosyo ay dumadaloy sa kanyang isip. Sa suporta ni Anton at ng kanyang mga magulang, inilunsad niya ang kanyang sariling clothing line na nakatuon sa sustainable fashion at body positivity, isang bagay na malapit sa kanyang puso. Ang paglulunsad ng kanyang clothing line ay isang malaking kaganapan. Ang venue ay puno ng tao, makaibigan, pamilya, at mataong naniniwala sa kanyang adikain. Nakasuot si Chris ng isa sa kanyang madisenyo, isang eleganteng dress na nakpapalabas ng kanyang bagong figyo at kumporma. Ngumiti siya sa kamera, nagbigay speech, at naramdaman niya ang matinding kagalakan at pagmamalaki sa kanyang sarili. Hindi na siya ang babaeng nagtatago. Siya na ngayon ang nagpapakita ng liwanag. Chris, ang galing mo. Ani Anton, na lumapit sa kanya, ang kanyang mata ay nagniningning sa paganga. May hawak siyang isang bukit ng bulaklak. I knew you could do it. Naramdaman ni Chris ang init sa kanyang pisngi. Si Anton ay naging kanyang sandalan, kanyang tagapakinig, at kanyang inspirasyon. Sa bawat hamon, nandiyan siya para suportahan siya. Sa bawat tagumpay, kasama niya itong ipinagdiriwang. Higit pa sa isang kaibigan, mas higit pa sa isang kasamahan, si Anton ay naging ilaw sa kanyang dilim. Ang kanilang relasyon ay lumalalim, isang unti-unting paglago na hindi sa pilitan, kundi natural at puno ng pagmamahal. Isang gabi, habang naglalakad sila ni Anton sa tabing dagat, ang simoy ng hangin ay malumanay, at ang bituin ay nagniningning sa langit. Nausap sila tungkol sa kanilang pangarap, sa kanilang takot, at sa kanilang karanasan. Chris, simula ni Anton, ang kanyang boses ay malalim at seryoso, huminto siya, at hinarap siya. Hindi ko akalain na makakakita pa ako ng paibig. Naranasan ko rin ang masaktan nun, kaya naingat ako. Pero sa iyo, iba. Sa bawat araw na nakakasama kita, sa bawat pagbabago na nakikita ko sa iyo, sa bawat pagtawa mo, lalo akong nahuhulog. Tinitigan ni Chris si Anton. Ang kanyang puso ay kumabo ng mabilis. Naramdaman niya ang parehong damdamin. Ang pagmamahal niya kay Anton ay naiba sa pahanga niya kay Joaquin noon. Ito ay tunay, malalim, at puno ng kapayapaan. Mahal kita, Chris. Diretsong sabi ni Anton, ang kanyang mata ay puno ng sinseridad. Higit pa sa iniisip mo. Gusto kitang alagaan. Gusto kong maging kasama mo sa bawat hakbang mo. Gusto kong iparamdam sa iyo na ikaw ay sapat. Ikaw ay higit pa sa sapat.
Christine, mahal na mahal kita. Naramdaman ni Chris ang pakpata ng kanyang luha, ngunit sa pagkakataong ito, ang luha ay puno ng kagalakan. Yumakap siya kay Anton ng mahigpit, ang kanyang puso ay puno. Matapos ang lahat ng sakit, narito ang isang pag-ibig na kanyang tunay na matatanggap. Isang pagmamahal na malinis at walang pahuhusga. Samantala, habang lumalago ang mundo ni Chris, ang mundo ng Alcaraz Group ay unti-unting bumaksak. Ang mabalita tungkol sa kanilang financial troubles ay nagsimulang kumalat sa mga headline ng negosyo. May reports tungkol sa mga investigasyon ng gobyerno tungkol sa mga shell companies at mga irregularidad sa kanilang mga transaksyon. Isang gabi, habang napapahinga si Chris sa bahay niya, nakita niya ang isang breaking news sa TV. Ang mukha ni Joaquin Alcaraz ay nasa screen, mukhang pagod at balisa. Ang caption, Alcaraz Group, nakaamba ang pagkalugi at kaso sa pandaraya. Sa kabilang banda, sa isang mamahaling penthouse, si Joaquin ay nakaupo sa dilim, ang kanyang mukha ay puno ng kawalan ng pag-asa. Ang kanyang telepono ay nasa kanyang kamay, ang kanyang imperyo ay gumuho. Ang lahat ng sakripisyo, lahat ng pagpapahirap, lahat ng pang-alipusta na ibinigay niya kay Chris, lahat ng iyon ay namistulang walang saysay. Nanginginig ang kanyang kamay habang dinadial niya ang numero ni Alexa. Alexa, ang boses niya ay basag. Punong desperasyon. Hindi ko na alam ang gagawin. Ginulo mo ang lahat. Ano na ang mangyayari sa atin? Pagbalik na po kay Christine para sa cliffhanger. Binalingan ni Chris ang kanyang lumang photo album. Binuksan niya ito at hinanap ang litrato ang kanyang kasal kay Joaquin. Ang larawan nila na nakangiti, na tila masaya, ngunit isang pagpapanggap lamang. Tinitigan niya ito ng matagal, ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Hindi na siya nakaramdam galit o sakit. Tanging isang malalim na pag-unawa at kalayaan. Kinuha niya ang larawan at inilagay ito sa isang lighter. Sumiklap ang apoy, at unti-unting nilamon ang mukha ni Joaquin, pagkatapos ay ang kanyang sarili. Ang abo ay dahan-dahang lumipat sa hangin. Wala na akong hawak sa nakaraan. Ngayon, malaya na ako, bulong niya, ang kanyang puso ay payapa. Ngunit sa sandaling iyon, ang kanyang telepono ay umilaw. Isang text message mula sa isang unknown number. Muli, ang tunay na laro ay nagsisimula pa lang, Chris. Ingat sa mapinakakatiwalaan mo. POV, Joaquin Alcaraz. Ang mundo ni Joaquin Alcaraz ay gumuho. Ang matelepono sa kanyang opisina ay sabay-sabay na tumutunog. Ang bawat ring ay parang martilyo na pumupukpok sa kanyang ulo. Sa labas ang gusali, nakakagulo ang mga reporter. Ang kanilang mga kamera ay parang magutom na hayop na naghihintay ang biktima. Ang dating malinis at marangyang opisina niya ay ngayon ay puno ng kahon, ng mga taong namamadaling iligtas ang kanilang nga sarili, at ng amoy ng pagkatalo. Wala nang natira. Ang Alcaraz Group, ang imperyo na binuo ng kanyang ninuno, ay abo na lamang. Ang lahat ng assets ay na-freeze. Ang mga investigador ay nasa bawat sulok, kinukumpiska ang mga dokumento. At siya, si Joaquin, ay nasa gitna ng lahat ng ito, nakaharap sa mga kasong ng pandaraya, paglostay, at paglaba sa batas. Habang tinitingnan niya ang mga financial reports, ang mga papel na dati ay napapakita ng kanilang kapangyarihan ay ngayon ay nakbubunya ng kanilang pakbaksa. At sa gitna ng lahat ng numero, sa gitna ng lahat ng transaksyon, may isang pangalan na paulit-ulit na lumalabas. Alexa Monteverde. Nakita niya ito. Ang huling transaksyon. Ang pinakamalaking paglipat ng pondo mula sa isang shell company ng Alcaraz patungo sa isang kumpanya na pag-ari pala ni Alexa. Hindi ito isang simpleng investment. Ito ay isang peg-agaw. Isang pegnanakaw. Habang sila ay abala sa pagtatago ng kanilang mga problema, si Alexa ay abala sa pag-ari ng lahat ng natitira sa kanila. Ginawa siyang tanga. Ginawa siyang kasangkapan. Sumiklap ang galit sa mata ni Joaquin. Ang kanyang makamaw ay kumuyom ng mahigpit sa gilid niya. Kinuha niya ang kanyang ko at mabilis na lumabas ng opisina, hindi pinapansin ang ngatawa ng kanyang nga abogado. Ang penthouse ni Alexa ay marangya, ang tanawin mula sa bintana ay nakpapakita ng buong siyudad. Nakaupo si Alexa sa isang puting sofa, umiinom ng champagne, tila isang reyna na nakmamasit sa kanyang kaharian. Ang kanyang mukha ay kalmado, ang kanyang ngiti ay puno ng tagumpay. Joaquin, my love. Malambing niyang sabi, na parang wala lang ang lahat ng nangyayari. Anong ginagawa mo rito?
Hindi ka ba dapat abala sa pag-ayos ng gulo mo? Gulo ko. Ang boses ni Joaquin ay nanginginig sa galit. Hindi mo ba sasabihin na gulo natin? O baka naman, gulo na nilikha mo. Tumawa si Alexa. Isang tawa na walang init, walang emosyon. Kawawa ka naman. Joaquin, akala mo matalino ka. Akala mo kaya mong kontrolin ang lahat. Pero sa huli, ginawa kitang papet. Bakit? Alexa? Sigaw ni Joaquin. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Bakit mo ito ginawa? Pinakatiwalaan kita. Minahal kita. Tumayo si Alexa. Lumapit siya kay Joaquin, ang kanyang nga mata ay matalim, walang anumang bahid ng pagmamahal. Pag-ibig? Joaquin, hindi ako naniniwala sa pag-ibig. Naniniwala ako sa kapangyarihan. At ikaw, kasama ang iyong mahinang pamilya, ay naging perpektong hagdan para sa akin. Ang pagiging desperado niyo na iligtas ang inyong pangalan. Iyon ang ginamit ko. At ikaw ang pinakamalaking tanga sa lahat. Natigilan si Joaquin. Ang bawat salita ni Alexa ay parang isang kutsilyo na humihiwa sa kanyang dibdib. Siya ay hindi lang nabigo. Siya ay nalinlang. Ginawa mo ang lahat para sa akin, patuloy ni Alexa. Ang kanyang boses ay puno ng panunuya, sinunod mo ang lahat ng sinabi ko. Pati na ang pagpapahirap mo kay Christine. Ang pagpapakita mo sa publiko na mahal mo ako. Lahat ng iyon ay bahagi ng plano ko. At ikaw, ang dakilang Joaquin Alcaraz, ay sumunod ng walang paalinlangan. Arkre, palipatan ni Krampov kay Christine. Nakaupo si Christine sa sala ng kanyang bagong bahay, isang maliit ngunit maaliwalas na lugar na pinili niya kasama si Anton. Ang balita sa TV ay napapakita ng mukha ni Joaquin Alcaraz. Ang kanyang ekspresyon ay puno ang pagod at galit. Napabuntong hininga si Chris. Hindi kagalakan ang naramdaman niya, kundi isang mabigat na pakiramdam ng habak. Ang lalaking minsang nakdulot sa kanyang matinding sakit ay ngayon ay nasa ilalim, kinasusuklaman ng lahat. Bigla niyang naalala ang text message. Ang tunay na laro ay nagsisimula pa lang. Ingat sa pinakakatiwalaan mo. Si Alexa. Siya kaya ang nasa likod ng lahat. Ang pagbagsak ng Alcaraz. Ito ba ang laro? Naramdaman niya ang isang pangingilabot. Pagbalik ng Pov kay Joaquin. Naalala ni Joaquin ang isang gabi, ilang linggo matapos ang kasal nila ni Chris. Nasa isang basila ni Alexa. Nag-usap sa isang madilim na sulok, malayo sa mga matang mapanghusga. Hindi ko na kaya ito, Alexa, ang sabi ni Joaquin nun, ang kanyang boses ay puno ng pagod. Si Christine. Mabuti siyang tao. Hindi niya deserve ito. Araw-araw, nakikita ko siyang sinusubukang maging isang mabuting asawa, kahit na alam niyang pagkalang ang lahat. At ako ang demonyo sa buhay niya. Tinitigan siya ni Alexa, ang kanyang mata ay walang emosyon. Joaquin, ito ang dahilan kung bakit hindi ka dapat maging emosyonal. Ang pagiging mabuti ni Christine ang magiging dahilan ng kanyang kapahamakan. Kung mananatili siya sa iyo, at bumaksa ang kumpanya, lahat ng yaman ng pamilya niya ay madadamay. Gusto mo ba iyon? Gusto mo bang sirain din ang pamilya niya? Hindi. Pero, nag-alangan si Joaquin. Kung gayon, kailangan nating gawin ang isang bagay na mas mabilis, mas epektibo, sabi ni Alexa, ang kanyang boses ay tila isang ahas na bumubulong. Kailangan nating saktan siya ng todo, para siya mismo ang umayaw. Para siya mismo ang tumakbo palayo sa iyo. Anong ibig mong sabihin? Gawin nating publiko ang relasyon natin, diretsong sabi ni Alexa. Ipakita natin sa lahat na ako ang mahal mo. Ipakita natin na siya ay isang malaking pagkakamali. Kapag hindi na niya kaya ang kahihiyan, siya mismo ang magfa-file na annulment. Alis siya sa buhay mo, at sa gulo ng pamilya mo, nang hindi niya alam na inililigtas mo pala siya. Endobleng. Ang plano ay tila malupit. Ngunit sa isip ni Joaquin na puno ang desperasyon, ito ay nakaroon ng saysay. Ito ang tanging paraan. Isang masakit na sakripisyo para mailigtas ang isang inosenteng tao. Ang pagiging malupit niya ay magiging isang aktoeng paglilitas, isang baluktot na pagpapakita ang kabutihan. Pumaya siya, hindi alam na ang bawat hakbang niya ay alinsunod sa mas malaking plano ni Alexa, ang plano na ihiwalay siya sa lahat ng tao maaring tumulong sa kanya, at gawin siyang ganap na paari nito. Pabalik sa kasalukuyan. Ang alaala ay parang isang sampal sa mukha ni Joaquin. Ang lahat ng ginawa niya, na inakala niyang para sa ikabubuti, ay isa lamang malaking panlilinlang.
Ang babaeng pinakatiwalaan niya, ang babaeng minahal niya, ay ang mismong nagbaon sa kanya sa kumunoy. Ikaw ang demonyo. Bulong ni Joaquin, ang kanyang nga mata ay puno ng galit at sakit. Ngumiti lang si Alexa. Tapos na ang laro, Joaquin. At nanalo ako. Ngayon umalis ka na. Marami pa akong dapat asikasuhin. At huwag kang maalala, hindi kita isusumbong. Hahayaan kitang harapin ang lahat ng kaso mo ng mag-isa. Iyan ang premyo mo sa pagiging tapat sa akin. Tinalikuran ni Alexa si Joaquin. Iniwan siyang nakatayo ron, basa ang puso, wasa ang kaluluwa. Palipatin ni Gramopov kay Christine. Ang balita tungkol sa pagbagsak ng Alcaraz Group ay patuloy na laman ng TV. Nakita ni Chris ang isang press conference kung saan si Don Emilio Alcaraz ay inatake sa puso habang sinasagot ang mga tanong ng media. Nakita rin niya ang mukha ni Doña Sofia, na dati ay puno ng pagmamataas, ngayon ay puno ng takot at paalala. Hindi niya mapigilang makaramdam ng awa. Ang pamilyang minsan niyang kinamuhian ay ngayon ay nasa bingit ng pagkasira. Sa kabila ng lahat ng sakit na idinulot nila, hindi niya kayang magdiwang sa kanilang kapahamakan. Okay ka lang? Tanong ni Anton, na umupo sa tabi niya at hinawakan ang kanyang kamay. Tumango si Chris. Nagulat lang ako. Hindi ko akalain na ganito kabilis ang pagbagsak nila. Ganyan talaga ang buhay, Chris, sabi ni Anton. Kung ano ang itinanim, iyon din ang anihin. Ang mahalaga, malayo ka na sa kanila. Ligtas ka na. Yumakap si Chris kay Anton. Sa bisik nito, naramdaman niya ang kapayapaan. Siya nga ay ligtas na. Ngunit ang text message ay bumabalik sa kanyang isip. Ingat samga pinakakatiwalaan mo. Alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Alam niyang si Alexa ay may mas malaking papel sa lahat ng ito kaysa sa alam ng publiko. Pagbalik ng POV kay Joaquin. Lumabas si Joaquin mula sa penthouse ni Alexa. Ang kanyang mahabang ay mabigat, tila bapasan niya ang buong mundo. Ang dating kumpiyansa ay nawala, napalitan ng isang malalim na kawalan ng pag-asa. Sumakay siya sa kanyang kotse at nakmaneho ng walang direksyon. Ang mailaw ng siyudad ay lumalabo sa kanyang mga mata na puno ng luha. Ang kanyang isip ay bumabalik kay Christine. Ang kanyang mukha. Ang kanyang nga mata na puno ng sakit sa tuwing sinasaktan niya ito. Ang kanyang nga salita na puno ng tapang nang huli silang makita. Siya ang tanging taong naging toto sa gitna ng lahat ng kasinungalingan, at siya rin ang taong pinakasinaktan niya. Hindi niya namalayan, ang kanyang makamay ay nakdala sa kanya sa isang pamilya na lugar. Isang simplang subdivision, malayo sa marangyang buhay na dati niyang ginagalawan. Huminto siya sa tapat ng isang maliit na bahay. Ang nga ilaw sa loob ay nakabukas. Nagpapahiwatig ng init at kaligayahan. Ito ang bahay ni Christine. Bumaba si Joaquin mula sa kanyang kotse. Ang kanyang damit ay gusot, ang kanyang buhok ay magulo. Ang dating makisig na CEO ay ngayon ay mukhang isang pulubi na naliligang andas. Dahan-dahan siyang lumapit sa gate. Ang kanyang puso ay kumakabo ng malakas. Itinaas niya ang kanyang kamay upang kumatok, ngunit bigla itong huminto sa era. Ano ang sasabihin niya? Paano niya ipapaliwanag ang lahat? Paano niya hihingin ang tawad para sa sakit na hindi na mabubura? Nakita niya ang anino ni Christine sa bintana, at pagkatapos ay ang anino ng isang lalaki. Narinig niya ang mahinang tunog ng kanilang tawanan. Masaya na si Chris. Maligaya na siya sa piling ng iba. Ang kanyang pagdating ay magdudulot lamang ng gulo, ng sakit. Ibinaba ni Joaquin ang kanyang kamay. Napayuko siya. Ang kanyang mabalikat ay gumuho sa bigat ng kanyang pagsisisi. Ang ngaluha ay tuluyan ng bumaksak mula sa kanyang nga mata. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang salita lamang ang lumabas sa kanyang bibig. Isang bulong na puno ng sakit at panghihinayang. Isang salitang hindi na maririnig ng taong dapat makarinig nito. Chris, patawarin mo ako. Ang tawag ay dumating isang maaliwalas na umaga. Isang unknown number, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito isang text message. Nag-alangan si Christine, ngunit sinagot niya ito. Ang boses sa kabilang linya ay basag, halos hindi makilala. Chris, si Joaquin ito. Natahimik si Chris. Naramdaman niya ang pagtibok ng kanyang puso, ngunit hindi dahil sa kaba o takot. Ito ay isang pagtataka. Matapos ang lahat, ano pa ang kailangan nito? Gusto sana kitang makausap, patuloy ni Joaquin. Ang kanyang boses ay puno ng paalinlangan. Hindi para manggulo.
Gusto ko lang. Makpaliwanag. Kung papaya ka. Okay. Tumingin si Chris sa bintana, kung saan si Anton ay nagdidilig ng gahalaman, ang kanyang mukha ay payapa. Humarap siya kay Anton nang matapos ang tawag at sinabi ang tungkol dito. Ang tiwala nila sa isa-isa ay matibay. Hindi nakpakita ang selos si Anton, kundi pag-unawa. Kung sa tingin mo ay kailangan mo ito para sa iyong kapayapaan, gawin mo. Nandito lang ako. Pumayag si Chris na makipakita, ngunit sa isang kondisyon. Sa isang pampublikong lugar. Isang maliit na coffee shop sa isang tahimik na sulok ng siyudad, malayo sa mga mata ng media. Pagdating ni Chris, naroon na si Joaquin, nakaupo sa isang mesa sa dulo. Ang kanyang itsura ay malayo sa dating CEO na kinilala niya. Ang kanyang mamahaling suit ay napalitan ng isang simpleng polo shirt na tila hindi naplansa. Ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang nga mata ay pagod, may malalalim na eye bags na nakpapakita ng ngagabing walang tulo. Nang makita siya nito, tumayo ito, at sa unang pagkakataon, nakita ni Chris ang isang bakas ng hiya sa mukha ni Joaquin. Umupo si Chris, kalmado, ang kanyang postura ay tuwid at puno ng kumpiyansa. Naghintay siya. Salamat sa pagdating. Simula ni Joaquin, ang kanyang boses ay mahina. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Humugot siya ng malalim na hininga. Chris, alam kong walang salita ang makakapakbura sa sakit na idinulot ko sa iyo. Pero gusto kong malaman mo, hindi ko ginusto ang lahat ng iyon. At doon, nagsimula siyang magkwento. Inilahat niya ang lahat ang lihim na pagkalugi ng kanilang pamilya, ang magkapandaraya ng kanyang ama, ang liham na nag-obliga sa kanya na pakasalan si Chris. Ikinuwento niya kung paano siya naging sunod-sunuran sa bawat utos ni Alexa, na akala niya ay para iligtas ang kanilang pamilya, ngunit sa huli ay para lamang sa sariling kapakanan ng babay. At pagkatapos, dumating ang pinakamabigat na bahagi. Ang pagiging malupit ko sa iyo. Ang pagpapakita ko sa publiko ang relasyon namin ni Alexa, lahat ng iyon ay plano, sabi ni Joaquin, ang kanyang mata ay nagsimulang mamasa. Sinabi sa akin ni Alexa na iyon ang tanging paraan para umalis ka. Para saktan ka ng todo, para ikaw mismo ang kusang lumayo, para hindi ka madamay sa pagbagsak namin. Akala ko inililigtas kita. Tinitigan ni Chris si Joaquin. Ang lahat ng piraso ng puzzle ang nga dokumento sa bodega, ang nga salita ni Anton, ang nga balita lahat ng iyon ay nakaroon ng mukha at boses. Naintindihan niya. Ngunit ang pag-unawa ay hindi nangangahulugang papapatawa sa sakit. Naramdaman ni Chris ang isang malalim na pahinga na kumawala sa kanyang dibdib. Walang galit. Walang put. Tanging isang mapait na awa para sa lalaking nasa harap niya. Isang lalaking naging bilanggo ng sarili niyang pamilya at ng sarili niyang nga pagkakamali. Joaquin. Simula ni Chris, ang kanyang boses ay malumanay ngunit matatak. Naintindihan ko. Ngunit ang iyong intensyon na iligtas ako ay hindi napapawalang sala sa sakit na idinulot mo. Sinira mo ang aking pagkatao. Pinaniwala mo ako na wala akong halaga. Ang masugat na iyon. Matagal bago nagilom. Napayuko si Joaquin. Alam ko. At habang buhay kong pagsisisihan iyon. Pero natuto ako, patuloy ni Chris. Natuto akong tumayo sa sarili kong mga pa. Natuto akong mahalin ang sarili ko. At natakpuan ko ang isang paibig na tunay, isang paibig na hindi nakabatay sa kasunduan o sa pangangailangan, kundi sa pagtanggap. Ngumiti siya, isang ngiti na punong kapayapaan. Masaya na ako, Joaquin. At sana, sa kabilang lahat, mahanap mo rin ang kapayapaan mo. Tumayo si Chris. Paalam, Joaquin. Tinalikuran niya ito, hindi na lumingon pa. Sa bawat hakbang papalayo, naramdaman niya ang huling hibla ng nakaraan na tuluyang napuputo. Hindi siya nakpatawat para kay Joaquin. Nakpatawat siya para sa kanyang sarili. Malaya na siya. Pauwi niya, sinalubong siyang balita sa TV. Ang mukha ni Alexa Monteverde ay nasa screen, kinukuyong ang reporter habang isinasakay sa isang pulis car. Ang caption. Businesswoman Alexa Monteverde, arestado sa kaso ng malawakang pandaraya at economic sabotage. Ang laro ay tapos na. Nang gabing iyon, umupo si Chris kasama si Anton sa kanilang hardin. Sa ilalim ng bituin, ikinuwento niya ang lahat ng nari sa pausap nila ni Joaquin. Nakikini lang si Anton, ang kanyang mamata ay puno ng paunawa. Ipinamamalaki kita, Chris. Sabi ni Anton, hinawakan ang kanyang pisngi. Ang tapang mo. At ang papapatawat mo sa sarili mo.
Iyon ang pinakamahalaga. Yumakap si Chris kay Anton. Salamat Anton. Salamat sa lahat. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano magmahal ulit. Tinitigan ni Anton si Chris, ang kanyang nga mata ay naniningning. May kinuha siya sa kanyang bulsa. Isang maliit na kahon. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ni Chris. Ang puso ni Chris ay tila huminto sa pagtibok. Binuksan ni Anton ang kahon. At sa loob nito, isang simpleng singsing na may maliit na diamante ang kumislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Christine, ang boses ni Anton ay nangingini sa emosyon. Simula nang makilala kita, binago mo ang buhay ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa mundo ko. Ikaw ang nagturo sa akin na maniwala ulit sa pag-ibig na wagas. Christine, buong puso kitang minamahal. Magpakasal ka sa akin. Ang ngabituin sa kalangitan ay tila huminto sa pagkinang, naghihintay sa kanyang sagot. Ang hangin ay huminto sa paghihip. Ang tanging naririnig ni Christine ay ang malakas na pagtibok ng kanyang puso na sumasabay sa masalitang paulit-ulit na umiko sa kanyang isip. Magpakasal ka sa akin. Tinitigan niya si Anton na nakaluhod sa kanyang harap, ang nga mata nito ay puno ng pag-asa, pagmamahal, at isang sinseridad na kailanman ay hindi niya nakita sa iba. Ang singsing sa loob ng kahon ay kumikinang, ngunit mas naniningning ang paibig sa mata ng lalaking naalok nito. Ang luha ay muling pumata sa kanyang ngapisngi, ngunit hindi ito luha ng sakit o pait. Ito ay luha ng purong kaligayahan. Isang kaligayahan na akala niya ay hindi na niya mararamdaman. Dahan-dahan siyang tumango, hindi makapagsalita sa sobrang emosyon. At nang sa wakas ay makahanap siya ng boses, ito ay isang bulong na puno ng lahat ng pagmamahal na kaya niyang ibigay. Oh, Anton! Oh! Ang na lumabas sa kanyang bibig ay hindi lang isang sagot, kundi isang pangako. Isang pangako sa isang bagong simula. Sa isang buhay na puno ng paggalang, pagtitiwala, at pag-ibig na walang kondisyon. Isinuot ni Anton ang singsing sa kanyang daliri, at sa ilalim ng liwanag ng buwan, niyakap nila ang isa-isa, ang kanilang mapuso ay naisa na sa wakas. Ang kanilang kasal ay hindi engrande. Hindi ito ginanap sa isang malaking simbahan na puno ng taong hindi nila kilala. Sa halip, ginanap ito sa isang magandang hardin, sa ilalim ng isang matandang puno na saksi sa paglubok ng araw. Ang nga bisita ay ilan lamang ang kanilang nga pamilya at malalapit na kaibigan. Ang kapaligiran ay puno init, ng tawanan, at ng tunay na kagalakan. Habang naglalakad si Christine patungo sa altar, nakasuot ng isang simpleng puting bestida na nakpapatingkat sa kanyang natural na ganda, naalala niya ang kanyang unang kasal. Ang bigat ng gown nun, ang lamig ng simbahan, ang nga mapanghusgang tingin, at ang blangkong mukha ng lalaking naghihintay sa kanya. Ngayon, ang lahat ay iba. Ang kanyang damit ay magaan, parang ang kanyang puso. Ang paligid ay mainit, puno ng pagmamahal. At sa dulo ang pasilyo, naghihintay si Anton. Ang kanyang nga mata ay nangingilit sa luha and kaligayahan. Ang kanyang ngiti ay mas maliwanag pa sa sikat and araw. Ito ang pagkakaiba. Ito ang katotohanan. Christine. Simulan ni Anton sa kanyang panata, hawa ang kanyang nga kamay. Sa harap nga taong mahal natin, ipinapangako kong mamahalin ka sa bawat araw ng aking buhay. Sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, ipinapangako kong magiging iyong sandalan, iyong kaibigan, at iyong kakampi. Hindi ko ipinapangako ang isang perpektong buhay, ngunit ipinapangako ko ang isang pag-ibig na buo at tapat. Tinatanggap kita, Christine. Buong-buo, noon, ngayon, at magpakailanman. Arawa. Anton, sagot ni Chris, ang kanyang boses ay matata. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano buuin muli ang aking sarili. Ikaw ang nagpakita sa akin ng tunay na kahulugan ng pagtanggap. Sa harap mo, hindi ko kailangang matago. Sa harap mo, ako ay ako. Ipinapangako kong alagaan ang pag-ibig na ito, na magiging tapat sa iyo, at na mamahalin ka ng walang hanggan. Tinatanggap kita, Anton, bilang aking puso, aking tahanan, at aking kabiyak. Abla. Ang kanilang halik ay hindi pilit, hindi para sa publiko. Ito ay isang halik na puno ng lahat ng emosyon, ng lahat ng pinagdaanan, at ng lahat ng pangako para sa hinaharap. Sa isang malamig na selda, malayo sa lahat ng kaganapan, nakaupo si Joaquin Alcaraz. Ang kanyang mamahaling damit ay napalitan ng isang kulay kahel na uniforme ng bilanggo. Ang kanyang mundo ay lumiit sa apat na sulok ngang semento. Araw-araw,
Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ngang bakal na rehas at ang katahimikan ngang kanyang pagsisisi. Isang araw, habang nanonood ng balita sa maliit na TV sa common area, nakita niya ang isang report tungkol sa isang matagumpay na fashion designer. Isang babaeng nagtataguyod ng body positivity at sustainable fashion. Ang kanyang mukha ay nasa screen. Puno ang ngiti. Puno ang buhay. Si Christine. Sa tabi niya, isang lalaki ang nakaakbay sa kanya, ang kanilang mata ay puno ng pagmamahalan. Ang caption, Christine de Leon de la Cruz, isang inspirasyon sa tagumpay at pag-ibig. Hindi napigilan ni Joaquin ang isang malalim na pagbuntong hininga. Walang inggit, walang galit. Tanging isang mapait na patanggap sa katotohanan. Masaya na si Chris. At iyon, sa kabilang lahat, ay nabigay sa kanya ng isang maliit na piraso ng kapayapaan. Pinatay niya ang TV at bumalik sa kanyang selda. Dala ang bigat ng kanyang pagkakamali. At ang anino ng babaeng minsan niyang sinira ngunit sa huli ay naging mas matatak pa kaysa sa kanya. Makalipas ang 3 taon. Ang amoy nga pa ay humahalo sa halaha ng isang bata sa isang maliit ngunit magandang bahay. Nakaupo si Christine sa beranda, hawa ang isang tasa ng kape, habang pinapanot si Anton na nakikipahabulan sa kanilang 2 taong gulang na anak na si Liana. Daddy, habulin mo ko. Sigaw bata, ang kanyang maliliit na pa ay tumatakbo sa damuhan. Tumatawa si Anton habang hinahabol ang kanilang anak. Ang eksenang ito simple, ordinaryo. Ngunit puno ng pagmamahal ay ang mundo ni Christine ngayon. Ang kanyang clothing line ay patuloy na lumalago, naging isang kilalang brand na hindi lang sa Pilipinas kundi pati na rin sa ibang bansa. Siya ay isang matagumpay na businesswoman, isang mapagmahal na ina, at isang maligayang asawa. Lumapit si Anton sa kanya, buhat-buhat si Liana, at hinalikan siya sa noo. Anong inisip mo, mahal? Ngumiti si Chris. Tiningnan niya ang kanyang magama. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Tiningnan niya ang kanyang sarili ang babaeng minsang naktago sa anino. Na ngayon ay buong pusong nabubuhay sa liwanag. Naalala niya ang kanyang mahabang paglalakbay. Ang sakit, ang luha, ang pagbaksak, at ang muling pagbangon. Ang lahat na iyon ay humubo sa kanya, nakpatata sa kanya, at nakdala sa kanya sa kung nasaan siya ngayon. Napatingin siya sa kalangitan, ang kanyang puso ay payapa. Ang tunay na pag-ibig, hindi sa panlabas na anyo. Ito ay nasa puso, sa pagtanggap, at sa pagiging totoo sa sarili. At ito ang natakpuan ko. At dito nagtatapos ang makulay at mapusong kuwento ni na Christine at Anton. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikipaglakbay sa kuwento ni Christine. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, naramdaman ko ang bawat pait, bawat pagkadapa, at bawat pagbangon niya. Naging paalala ito sa akin na sa likod ng bawat sugat ay mayroong nakatagong lakas. Sana, ang kuwentong ito ay nagiwan sa inyo ngang aral na ang tunay na halaga ay hindi kailanman nasusukat sa timbang, sa hitsura, o sa opinyon ng iba. Ito ay matatakpuan sa kung paano natin tinatanggap at minamahal ang ating sarili. At ang tunay na pag-ibig, ito ay hindi paghahanap ng perpektong tao, kundi ang paghahanap ng isang pusong handang yakapin ang ating madikasadalan. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong kwento at salubin. Anong bahagi ngang kwento ang pinakatumata sa inyo? Anong aral ang inyong baon-baon? Ibahagi lamang po ang inyong komento sa ibaba. Ang bawat isa ay mahalaga at aking binabasa. Muli, maraming salamat, mga kapuso. Hanggang sa muli nating pakikita sa susunod na kwento. Nagmamahal. Kwentong pusong sugatan.